Ang pechay ang isa sa pinakapopular na gulay na madalas na itanim nating mga Pilipino. Kahit sa mga beginner, pechay pa din ang gusto nilang itanim. Bukod kasi sa mabilis lang itong maani ay maraming uri ng lutuin ang pwedeng paggamitan ng pechay. Ang pechay ay may taglay na vitamin C, E at beta-carotene. Ito ay nagmula sa pamilya ng mga gulay na tinatawag na cruciferous. At base sa mga pag-aaral, kapag tayo di umano ay laging kumakain ng mga cruciferous vegetable, kagaya ng pechay, kale, broccoli, cabbage, cauliflower at iba pa, ay maaaring tayo ay makaiwas sa sakit na kanser. Ang pechay ay mayaman din sa potassium, calcium at magnesium at maaaring makatulong sa mga may matataas na blood pressure. Paano ba ang madaling paraan ng pagtatanim ng pechay sa container? Para sa kalidad na buto at mataas na germination rate, nire-recommenda ko ang Pavito na produkto ng East West. Sa pakete ay may nakalagay na instruksyon o tulong gabay para sa mga magsisimula pa lamang sa home gardening. Maglagay ng lupa sa isang tray na may kapal na 1 pulgada. At kung hindi mo pa napanood ang aking paraan sa paghahalo ng lupang gagamitin ay ilalagay ko na lang sa description ang link ng video. Ibudbud ang mga buto at pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa. Gumamit ng sprayer sa pagdidilig at huwag bubuhusan ng tabo upang hindi lumalim ang mga buto o mapunta sa gilid ng tray. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. At pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Sa pagsasagawa ng transplanting o paglilipat tanim, kung wala pang kasanayan ay hintayin muna ang pagkakaroon ng ikatlong dahon o true leaves bago ito gawin. Ito ay dapat na ginagawa sa hapon o gabi at kung gagawin ito sa umaga, huwag munang ilalagay sa mainit na lugar. Magriresulta ito sa paghina ng binhi dahil ang mga ugat ay hindi pa nakakabawi. Sa bawat bote ay maglagay lamang ng 2 binhi. Ito ay upang maiwasan ang pagsisiksika ng mga dahon kapag malaki na. Kapag maliit pa ay laging gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang hindi mabali ang mga maliliit na tangkay at upang maiwasan din ang pagkalunod. Saka ka na gumamit ng tabo o damihan ng tubig kapag ang tanim ay malaki na. Umpisahan ang pagbibigay ng pataba 1 linggo matapos ang transplanting. At kagaya ng iba pang leafy greens, magdilig ng fermented plant juice o grass clipping tea fertilizer 2 o 3 beses sa 1 linggo. Ito ang siya magpapabili sa paglaki ng halaman. At para sa kumpletong detalye paano ginagawa ang FPJ at grass clipping tea fertilizer, ilalagay ko sa description ang link ng mga videos. Ang pechay ay karaniwang inaani pagkalipas ng 25 araw. Ano pa man kahit sa ika-18 araw ay maaari ka na makapag-ani ng mga malalaking dahon. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang pechay sa bahay. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.